Magandang buhay mga kamanwa. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please palike and comment at subscribe, at huwag mo din po kalimutang pindutin ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po at God bless. Habang nasa ibabaw ng gusali ang mga siyentipiko, sinabi ng batang siyentipiko na ang mga zombie ay pakawalan na nila at para magkagulo at sila'y makatakas, at sumang-ayon naman ang isa nilang kasamahan, at nagsimula na ang pag-atake ng zombie nang salakayin nila ang lungsod. Malayo pa lang natatanaw na nila ang sobrang daming mga zombie. Natakot ang isang lalaking kumakain ng puding at may planong siyang maglagay ng defensive line sa lugar. Ngunit sinabi ni President Lanky na hindi na kailangan iyon, ipaubaya na lang nila sa mga propesyonal ang trabahong ito. Sa isang kapanapanabot na eksena, ginamit niya ang kanyang espada para salakayin ang mga zombie. Mabilis na kumilos si President Lanky at sinipal niya ang mukha ng isang zombie. Habang ang ibang mga zombie ay lumilipad sa hangin, si President Lanky ay napakalakas, dahil kaya niyang atakihin ang lahat ng mga zombie ng mag-isa lang. Ang lalaking kumakain ng puding ay naniniwala na kayang ubusin ni President Lanky ang lahat na zombie. Ipinakita ni President Lanky ang kanyang mabilis na paggalaw, hinulag niya kanyang espada at tinungtungan ito. Nagulat ang lalaki na pati ang kanyang puding ay nahiwa. Namangha siya kay President Lanky, at sinabi ni Lanky na kung sa tingin nila ay makakatakas sila sa pamamagitan ng pagdudulot ng kaguluhan, mas mabuting mag-isip silang mabuti. Nagulat ang scientist dahil pinatay niya ang lahat ng zombie na pinakawalan niya. Idineklara niya na kung nasa kanya pa sana ang zombie na may chainsaw ay nahihirapan sila. Habang nagkalat ang mga zombie sa kalsada, may nanunood na mga lalaki habang nagpapanik ang mga zombie. Nagsuot sila ng maskara upang di sila mahawa sa zombie virus na nagpapabaliw sa kanila. Hawak niya ang litrato ng environment at tinanong niya kung kilala niya ito, pero nagalit ang zombie kaya itinapon niya ang papel na hawak ni Blackie. Natatakot siya na kung hindi nila maibabalik ang varmin sa tamang panahon, paparusahan silang lahat ng hari. Sagot niya, huwag magpanik dahil tiyak na mahahanap din nila siya. Bumalik sa laboratorio ng mga zombie, habang nakatayo pa rin ang zombie sa gitna ng bilog. Nakatayo din ang dalawang lalaki nang tawagin sila ng baby zombie na gustong makipaglaro sa kanila. Inaasar niya yata sila. Inatake ni Chief Chin ang baby zombie. Habang umaatake si Chief Chin ay iniiwasan lang ito ng baby zombie. Sumigaw siya na huwag siyang takasan. Siya ay magpakalalaki at labanan siya ng maayos. Habang nakatayo sa harap niya ang zombie, tinanggal ng baby zombie ang kanyang pacifier sa bibig niya, at biglang naging babae ang baby zombie, na ikinagulat nila ito. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Nakaupo sa mesa ang babaeng zombie at nakatingin siya sa dalawang lalaki. Sinabihan sila ng babaeng zombie na lumapit sila sa kanya at makipaglaro sa kanya. Nagsalita si Chief Chin na puputol-putulin niya ito. Sinubukan niyang atakihin ang babaeng zombie, ngunit hinarang lang ng isang daliri ng babaeng zombie ang kanyang espada. Natarante siya kaya tinawag niya ang kasama niya at humingi ng tulong. Pero may nararamdaman pa si Chief Gang sa kabilang braso niya, kaya ginamit niya na lang ang kanyang full gear para mas lumakas pa siya. Ngunit di pa man siya nakahanda, nasipa na ng zombie ang mukha ni Chief Gang, sa sobrang lakas gumawa ito ng malakas na tunog. Nagtataka ang mga taong nasa labas, sa malalakas na tunog na iyon, at nakita nilang sumabog ang tuktok ng gusali. Sa lakas ng kanyang sipa ay tumalsik ito papunta sa harap nila Blackie. Tinanong ng isang malaking katawan at nakabalot ang ulo na zombie kung maaari niya itong tulungan. Sinagot siya ni Blackie na baka madamay sila sa gulo. Tinanong nila si Chief Chin na kung ano na nangyayari doon, nabugbog siya sa atake ng zombie kaya nahihirapan. Siyang magsalita, tinanong niya kung ano ang sinasabi niya at napatingin sila sa malayo. Nakita nila ang babaeng zombie na nakaupo sa ibabaw ng tulay. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod ay nagluluto sila ng inihaw na manok at sabay silang kumakain ito. At nagsalita si zombie na gustong-gusto niya ang mga itlog. At ang babaeng pula ang buhok ay nagtataka dahil nakakita na siya ng inihaw na manok at pato noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng barbecue na itlog. Samantala, ang isang lalaki ay iniabot niya sa zombie ang isang tasang tsaa. Tinikman ni zombie ang tsaa ngunit medyo dry ito para sa kanya. Nagulat si Chief dahil hindi masyado nagastuhan ni zombie ang binigay niyang tsaa.
Kaya ipinahayag niya na tumawag sa isang sasakyang panghimpapawid upang maghatid ng pinakamahusay na Shi Jingti. At may narinig sila na malakas na tunog at tinanong ni Don na kung ano yun. Bumalik sa babaeng zombie, isang babaeng zombie ang nakatayo sa ibabaw ng tulay. Naghanda sila at naisip nila na iba ang hitsura ng babaeng zombie kumpara sa karaniwan nilang nakakalaban at maaaring magkaroon sila ng malaking problema dito. Iniutos ng isa sa kanya na tumawag ng backup at kailangan nilang magtulungan upang labanan ang babaeng zombie. Sumagot si Lanky na alam niya iyon, habang ang babaeng zombie ay nakatayo lamang. Nagsalita si zombie na may mga pagsabog na nagmumula sa ilalim ng lupa ngunit, ang huli ay tumunog ng mas malapit, si zombie ay naglakad paalis at sinabi niyang pupunta siya at titingnan niya ito. Nang papasugod na sila sa babaeng zombie ay agad na binato ni Lanky ang babaeng zombie. Ngunit madaling umiwas ang babaeng zombie at sa pisngi lang siya tinamaan, habang dahan-daang lumalapit sila Lanky at Violet, umatake si Violet laban sa babaeng zombie. Kahit na umatake si Violet mula sa blind spot, ang babaeng zombie ay may mga advanced na mabilis na reflexes. Habang tinatawanan lang ng babaeng zombie ang mabagal na tugon ni Violet at sinipa siya sa mukha, ngunit hindi hinayaan ni Violet ang sarili na mahulog kaya sa halip ay sinipa niya din ang babaeng zombie sa mukha. Napakabilis ng sipa kaya namangha ang babaeng zombie sa kanya. Matagumpay na natama ni Violet ang babaeng zombie. Sa kasamaang palad, ang lakas ni Violet ay hindi sapat para sa babaeng zombie. Agad na umatras si Violet para mag-isip ng panibagong depensa. Sumunod si Lanky para gamitin ang kanyang sandata laban sa babaeng zombie. Ngunit mula sa bawat solong lugar at anggulo, naiiwasan pa rin ng babaeng zombie ang lahat ng pag-atake. Nakita ng pinuno ang kaguluhang ginagawa ng babaeng zombie mula sa malayo. Inaasahan niya na si Violet at Lanky ay maaaring magbigay ng kaunting oras sa kanya. 2 minuto lang ang kailangan niya. Habang inihahanda niya ang kanyang backup suit, habang ipinatawag niya ang suit, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng bakal. Nakita ng babaeng zombie ang pagbabagong anyo ng hepe na sa tingin niya ay mas kawili-wiling makipaglaban sa kanya. Natapos agad ang kanyang pagbabago. Tinawag niya ang kanyang pagbabago bilang bakal na puso, marka 1. Samantala, galit na galit si Violet sa tingin ng babaeng zombie sa kanila. Ang babaeng zombie ay nakatayo pa rin sa pagitan habang sinusubukan ni Lanky at Violet na atakihin ng sabay. Nainsulto silang dalawa dahil nanlamig lang sa kanila ang babaeng zombie. Sa kanilang pagtataka, biglang ipinakita ng babaeng zombie ang kanyang mahabang dila. Naiwang tulala sina Lanky at Violet. Pero ang totoo, nag-transform din ang babaeng zombie sa isang napakalaking buff form. Habang ang babaeng zombie ay humahampas sa lupa, si Lanky at Violet ay lumipad palayo sa lakas ng hampas ng babaeng zombie. Ang babaeng zombie ay naging isang higanteng, demonyong lalaki. Sinabi ng hepe sa zombie na lumapit sa kanya ang higanteng zombie. Samantala, kakaiba ang pakiramdam ni Violet at Lanky sa zombie na ginawa ni Professor Jamie. Maging si Violet ay masyadong tumahimik sa labis na lakas ng nilalang, hanggang sa halos magkapantay na ang higanteng zombie at ang hepe. Dahan-dahan silang lumalapit sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay nagdeklara ng isang labanan na may isang napakalakas na atake, at agad na ikinuyong ng dalawa ang kanilang kamao para bigyan ng malakas na atake ang isa't isa. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang lakas ay ayaw sumuko ng hepe, nagsalubong ang kanilang kamao sa isa't isa, na lumikha ito ng napakalaking pagsabog na nakaapekto rin kina Violet at Lanky. Nakita rin ni Zombie at Don ang pagsabog mula sa kanilang kinaroroonan. Pagkatapos ng kanilang kontra-atake, lumitaw ang isang anino ng isang lalaki sa makapal na usok. Matapos ang kanilang banggaan, natalo ang hepe at nabutas maging ang ilang bahagi ng kanyang katawan, idineklara ng higanteng zombie ang pagkatalo ng kanyang kalaban. Pero kahit nanginginig sa sobrang sakit, ayaw pa rin ng hepe aminin ang kanyang pagkatalo. Natawa ang higanteng zombie na tila matatapos na ang kanilang laban dahil makikita na ng isa sa kanila ang pintuan ng impyerno. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please palike at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.